Mas nagiging malapit na yung sentro ni Bagyong Tino dito sa ating kalupaan. Huli itong namataan sa layong 170 kilometers na lamang east-southeast ng Giwan, Eastern Samar. At patuloy din po itong nag-intensify. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 160 kilometers per hour. Pakanluran pa rin po yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour, and simula po kanina ay nararamdaman na yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas po na pag-ulan na dala nito, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Visayas, maging sa silangang bahagi din ng Mindanao at ilang areas pa po ng Southern Luzon. At sa mga susunod po na oras ay mas mararamdaman pa nga po natin yung epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa. And bukod po dito kay Bagyong Tino, meron pa tayong other weather systems na nagdudulot ng mga pag-ulan for most areas of Luzon. So ngayon po, na-expect natin yung shear line, magdudulot din po yan ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Central Luzon, sa area ng Isabela, maging sa bahagi din ng Calabarzon. So posible pong hanggang sa mga paminsan-minsan ay malalakas yung pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman doble ingat din sa ating mga kababayan. And bukod din po dito, yung amihan ay magdudulot din ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa area din po or nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley. And bukod din po dito, ang amihan ay magdudulot din ng maalon na karagatan dito po sa may seaboards or ilang seaboards ng northern at eastern seaboards ng northern Luzon. And bukod po sa mga weather systems na ito, kanina pong 2:00 ng hapon, meron tayong namataan naman na isa pang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Ang last location nito ay 2,320 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible po itong maging isang ganap na bagyo within the next 48 hours. Sa ngayon, wala pa po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit by weekend, nakita po natin na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility. For now po, mataas pa yung uncertainty ng track nito, nakita po natin, pero hindi po natin i-roll out yung landfalling scenario natin, most likely dito sa area ng Luzon, but meron po tayong other scenario na magre-recurve lamang ito at hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But then, dahil po LPA pa lamang ito and malayo pa sa ating kalupaan, ay mataas pa po yung uncertainty natin but continuous monitoring pa rin.